Gusto ko magkagantay kahit yung DJI na lang. Gusto ko yung DJI. Okay guys, pupunta kami ngayon ng lake na hindi namin alam ang pangalan. Nagigala kami ngayon kasi Seltang ba yun? Sunday pa. Hindi. Kagas muna tayo. Mga oras yun. Ay! Oo. Di halos 6 months doon na katampay lang. Magpupul tank muna ako ng 20. Galing natin lang yung 20 balik. Kahit mura nga ng gas ngayon dito, no? 20 na full tank. Kapalalaan sana kita, baka umapaw. Hindi, medyo may tumagas. Inawat ko na lang. Ayan, tinigil mo. Hindi mo na ano? Hindi ko na control eh. Pero okay na yun. Tank 20. Tank 20. Parang nasa Pinas pa rin. Search muna natin ngayon saan tayo pupunta. Talablan lang. Okay, so magdadrive na ang ating driver. Dito. Michael on the go. Emer pala. 5 minutes na video. Yan, bali pupunta kami sa Lake Rotongari. Rotongari nga ba? Rotokari. Rotokari yata yung salita. Bali hanggang ngayon pinag-iisipan pa namin kung ano yung pangalan ng lake. Basta alam namin meron lake doon. So pupuntahan namin yun ngayon dahil naiinip kami. Ngayon kasama natin ng tropa kasi medyo isolated yung lugar kaya ano pa yung one-click? ang kikir naman ng Jasper, nagre-record ako eh! Rotorangi. Ano pupunta natin? Rotorangi. Rotorangi yun. Dahil nga, pupunta tayo sa Lake Rotorangi. Medyo isolated yung lugar kaya dapat marami talaga tayo. Tapos masaya rin pag marami kaya ito nga lang libangan namin dito sa New Zealand. Magkala kaya pag ganito mga weekends nagkagala kami. Saka summer ngayon kaya masarap maggala. Ganda, maraming ano, ang ganda ng Bali. Bali sa kaliwa. Bali-bali. Bali-bali. Akakanin na dyan? Oo, akanin. According to the... Pupunta tayo sa dito tayo sa palikusap Tangahowe Bali. Noon, actually pinuntahan na namin to ni Michael dati eh. Kasi nung nakausap namin si Kuya Joey, yung isang kaibigan namin dito. Kasi gumagawa kami dyan sa may Ararata, bandang taas lang dito. Sabi sa amin ni Kuya Joey, ay napuntahan nyo na yung lake dyan? Sabi ko, hindi pa po. Saan po yun? Diyan kakanan ka dyan. Bali pagpaahon dyan dito kakanan ka dyan. Pero pagpalusok ka kaliwa. Tapos bababa ka dun, dire-diretso ka, may lake dun. Parang ang lapit ng kwento. Bababa, lulusong, may lake dun. 45 minutes sabi mo biyahe, wala pa yung lake. Kaya umuwi na lang kami. Sabi namin ni Mike, parang sa kwento ni Kuya Joey, parang ang lapit lang ah. Nakapisa na yung pababa. Yan. Kung makikita nyo, pakita mo per yung lugar, yung daan, halos isang sasakyan. Makikita nyo yung tulay, kung nakikita nyo yung tulay na to, isang anong tawag dyan? One-way bridge. One-way giveaway. Hindi, one-lane bridge. One-way ticket. Whatever. Sa bigayan lang dyan. Halos
Yun lang ano dito sa New Zealand eh. Marami dito yung mga tulay sa karsada na halos isang sasakyan lang ang kasya, bigayan lang. Minsan magugulat ka, highway tapos ganun yung yung ano eh, national road, tapos yung tulay na dadaanan nyo isang sasakyan lang kasya eh. Meron naman kasya dalawang kotse, pero pag truck ang kasabay mo hindi ka kasya, kaya medyo alerto ka sa ganun. Yan, nandito na tayo ngayon sa rough road na parte ng daan papunta sa lake. Yan, makikita nyo. Dito halos puro rough road na yung dadaanan natin. Kaya magpapabagal sa biyahe. Okay, andito na tayo ngayon sa may tunnel. Grabe po. Ay, sorry. Yan, bali ito yung tunnel. 3.8 meters na tunnel. Nandito kami ngayon sa loob ng tunnel. Bali, isa ito sa mga attraction dito sa papuntang lake. Hindi na nyo dito sa camera guys. Kaya nakaloko nyo dito. Nakakatakot din eh. Lake, ano to? Lake Tangahohe? Tangahohe. Yung lake, yung ano to? Ba't din yun na? Bakit naman ito dito sa Tangahohe? Ito, yung natatakot si Jasper! Tunnel yun, baka maano yun. Ano, kumulaps? Baka kumulaps yun. Oo, alam ko yan. Buhay tayo dyan. Walang buhay tayo dyan. Ganda, di ba? Nakakatakot lang siya pasukin kasi
Parang hindi kasya yung sasakyan natin, pero kasya naman. Yung hugis niya kasi parang parang makipot eh. Pero makikita nyo mataas naman siya. So, kasya naman. Kaya, yun, maganda. Bali lang basta tayo doon sa tunnel. Sabi nila, after daw ng tunnel, malapit na yung lake. O, baka malapit na. Bali, nung last na pumunta kami dito, hindi pala, yung first na pumunta kami dito, hindi kami nakarating sa lake. Hanggang doon lang kami, nilampasan na namin. So, mula dito, hanggang doon sa sinasabing lake, hindi pa namin alam, hindi pa rin namin nakikita yung daan. Kaya, andito na tayo, malapit na. Natatanaw na namin yung lake. Yan. Worth it nga ba? Worth it yan, laging worth it. Positive yan. Alam mo, sa uwe. Baka doon sa taas na yun. Ayun. Parang hindi maluwag po. Pinakatuktok na yun. Michael, where's the camping site? May sinabi ka kanina. Kita adrowa. Where's the camping site? Yeah bro, where's the camping site bro? It's near the camping site, bro, at the tawid of the water. In the tawid of the water? Oh yeah. Dito. Oh, ere anoy? 4x6 to. 4x6 are? Yeah, really. That's why it's called on the field. 4x4, actually 4x3 ito, itong sasakyan ko. Ang pilay. Ito malang pwede rito. Pwede na yan. Doon sa mataas. Kaya ito tinawag na 4x3. Pag tumirik to, tatlo yung magtutulak. Yung kasama ko. Parang sa Lamesa Dam eh. Parang sa Lamesa Dam. Ano man sabi sa welfares na sila. Maasim. Yeah, yung mga wild berries. Bali ngayon, nandito na kami sa Lake Rotongari. Karating lang namin maalikabok. Oh, Jess. So, ako nga po pala, ako nila videographer. Pag sa drone shot video. Okay, ako kasama sa team. Yan ang aking papel. So, kaya gusto nila na kasama kaya mas maging more exciting yung video. Icy ah. Yeah. Hindi kompleto. Pag walang paggulo. Ayaw! Siyempre ako din, oh. Ayan, oh. Naril, videographer of Wild Berries, Wild berries. New Zealand. Ang galing. Ito nga lang yung trabaho walang bayad. Wild berries. Yo. Yung pinakita. Look at that. Sa atin isang pinit lang rin. Ano? Isang pinit. Sarap na. Ayan, may mga campers. Pistings daw. Koy. May koy. Isa-isa ko yung letter. Naalala ko yung kindergarten ko. Oh, grabe. Maginaw eh. Mushroom. And Mike, Mushroom. Pwede sa sardinas. Pero sigurado hindi ka nagigising. makikita nyo napakaganda nun lake. Kaya lang parang walang lugar kung para doon tayo tatambay eh. Kung makikita nyo parang halos puro ano na eh. Kumbaga sa dagat parang wala siyang beach, no?
Yeah. Malamig. Ano? Yun o. Wait. Ano lakas nila? Bali, ito yung lugar kung saan nila kumbaga parang tao nga ng mga speedboat dito. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganun eh, pero dito nila kinukuha yung mga speedboat eh. Yung mga lugar na kung gusto mo ng peace of mind, ito yung dapat mong puntahan. Parang sarap sa ganitong lugar eh, no? Parang napaka-presko, napaka-tahimik, peaceful, diba? Ito po, nagsisita po ako ngayon ng pang-video kasi sabi ni Boss Evan kuhanan ko doon po ng magandang shot ang ating lake. Yeah. So, for the sake of vlogging, sige, we gotta go. Sige na, go. Sabi nga ni Rupa May habang nahuli, go! Dapat, kakaway! Mas maging more exciting yung video. Sit down. Mike! Talo na yung Mike! Aray ko! Nadala? Dahan lang. Nangyari sa pero control. Yes. Waterproof yan! Hindi waterproof. Hindi po waterproof. Wala yan. Sigurado. Hindi, babad mo lang sa ano. Papad mo lang sa bigas. Bigas. Swerte. Pero malas yan. Bumagsak ang drone namin. Yung drone. Balik rin mo, brother. Yan. Laga sa pera. Hindi, idadry mo lang to sa oven. Patay mo yung ano. Off mo na siya para hindi na maano. Buhay pa eh. Ay nga, dili nga. Dili. Sarap niya. Anong feeling? Okay lang. Tinanggal ko yung battery para hindi mag-short. Tama yan. Nadala ng hangin eh. Ano mo muna doon? Tak mo. Yung battery. Nakala ko sila. Professional naman yung isang nagkakamera doon, oh. Yan guys, bumagsak yung drone namin pero
Wow, yan. sana hindi naman masira. This is the life. So, sometimes it's broke. Sometimes. Actually, bagay ito eh. Kumbaga, nangyayari talaga yan. Aral niya, aral. Pati ano yan, kumbaga, Charge to experience. pati it's time to bumili tayo ng mas maganda. Pero hindi siya dapat So, medyo yun nga. Kaya nga, medyo bumagsak lang siya eh. Medyo lang. Medyo Suma bumagsak lang siya at medyo lumubog lang siya na mga hanggang tuhod sa tubig. So, hindi siya waterproof. So, hindi, siguro, hindi naman tayo nagpapaka-negative. Pero, let's see if yan na charge. At madali lang bumili pag drone lang eh. Okay. Mag-charge ko siya. Ayos pa yan, hindi pa yung masyadong ano. Nakailaw pa naman. Hindi pa siya last pag. Oo. Nakailaw So pa. sana, samahan nyo kami magdasal. Pero hindi masisira yan. Nararamdaman ko. Ganun eh, di ba? Pag yung kinakabahan ka raw, Sira daw yan. di ba? Kumbaga pag kinakabahan ka raw, meron daw Huwag mo muna isalpak ang hindi maganda yung nangyari. Ibo-blower natin mamaya sa bahay. Yung heat gun. Oh, hindi, alalay lang. Tunaw to. Pag max. Ganun talaga nangyayari. Buhay siya dyan ganyan. Ang mga bagay siya dyan meant to be nasisira. Pero hindi mo alam kung sa paanong paraan masisira. Pero, ganun talaga. Kaya ka naghihirap eh. Kumbaga, para ma-enjoy mo yung bagay. Kung dumating ang panahon na nasira na siya, yun na talaga yung end life niya. Hindi mo alam at hindi mo masasabi kung anong natapasan ng iyong mga binaling bagay. Okay, tama yun. Tama. So, sana, ayos pa din. Pero kung hindi na, eh, Wala tayong magagawa. accept the fact. Tapos yung grito nakakastalino, di balance eh. Parang, yung may sabi lang. Narinig ko lang yun sa akin. Kaya ang kalangitan ay blue, Parang gano'n. tapos ang kapaligiran ay green. Dahil para balanse ang mundo. Parang balance yung isip. Ano kayo na yun? Nagkabata pa? Tara, tingnan natin doon. Pero Saan yun? Yan, bubu lang, bubu. Di po. Spot, ano mo kayo? dito pwede ka rin mag-fishing. At pwede rin mag-overnight camping dito. Kaya No, camping. camping. Siguro matagal na hindi na pupuntahan to, kaya ang dami ng damo. Oh. Ganyan po kayo. Bagay, napakaganda ng New Zealand kasi napakayaman ng kalikasan nila. Kung makikita nyo talaga, hindi kagaya sa Pilipinas na especially sa Manila area, wala ka talaga makikita ng maganda sila. Pero dito sa New Zealand, kung makikita nyo talaga napakaganda. Kaya nga nasasabi natin na family oriented yung bansa na to kasi mas nagpo-focus sila sa mga ganitong pasyalan na pagpamilya kumpara sa mga malls. So dito andun pa rin yung connection ng mga tao sa kalikasan, kaya napakaganda.
Paano guys? Aasahan namin kayo sa mga susunod nating video. Muli ako si Nognog. Nagsasabing magkakakulay tayo, hindi lamang sa balat, ganun din sa puso.